Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, June 9, 2026 at nagberde naman yung index natin. Nag-up siya ng 1.13%. Pero Dow G pa rin. Yung kadila natin, nahihirapan pa rin gumalaw. Yung mga alaga natin. So, based dito sa galawan natin ngayon, meron tayong net foreign sale pa rin, no? 155.94 million na net foreign sale. Pero yung iba na kilala natin mga stocks, 'di ba? Medyo pumitik si Plus at saka si SM after ng Lindol, 'di ba? So yun yung negative news natin kahapon. So sa global market, medyo bumabawi na rin ng konti si US market natin. Yung futures maganda tapos halos berde, no? O nagberde yung majority ng mga stocks kahapon sa US market. Sa Europe pala, bumawi din siya and then majority ng Asia markets medyo nagberde na rin siya. So nag-subside ng konti yung pessimism sa market. Pero si cryptocurrency, hindi masyadong gumalaw. So nasa 62, 63K pa rin yung galawan ni Bitcoin natin. Ayan. So dito sa market natin, wala namang ibang good news pa. At binabantayan nga natin more than 14 billion, sabi nga natin, yung net foreign sale pa rin ng markets natin. Okay? So anyway, gumalaw yung ibang stocks. Si Plus, nag-up nga po siya ng 6.43%. So meron siyang kailan net foreign sale, 343K net foreign sale. SM, first time nakita din natin nag-jump. Ito yata yung nagpapitik na yung stocks. Si ICT kanina umaga yung nakita kong gumagalaw eh. So nag-up siya ng 5% and then 1.7 lang yung kanyang net foreign net foreign buy 1.72 million. Tapos Shell PH nag-up ng 3.84% pero net foreign sale ng 2.1 million. Tapos si Monde nag-up ng 3.55%. Tapos meron siyang 5.85 million net foreign buy. And then si Megawide up din siya ng 2.37%. Meron siyang 1.17 million net foreign sale. Tapos si PXP nag-drop ng 4.72% para mahina pa rin yung mga mining stocks natin. Meron siyang 64.13K net foreign buy. Okay? So yun po yung mga galawan dito sa market natin. As usual, yung disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, paki-double check na lang po. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa viewers sa market natin. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings dito sa market, PSE Stock Market Studies naman. Okay? So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to na channel para updated ka sa mga crypto vlogs. Pero ngayon wala muna. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Follow mo na lang po. Tapos sa Twitter, meron na dito ang summary si Philippine Stock Exchange. Okay. So based dito sa galaw natin, ayan, laglag pa rin si mining stocks. Negative 1.51%. Tapos ang nag-up ngayon si holding firms, si SM yan, di ba? So nag-up siya ng 2.09%. Okay? So dalawa sila ni property, mining sa property ang nalaglag sa market. Tapos 155 million net foreign sale pa rin naman yung market natin. FGen, a new dispute has emerged with FGen with the Lopez. Ayan, check nyo na lang. Megaworld, Impar Island Holdings, controlled by Andrew Tan, is focusing on middle income housing. Rason, Manila Water is accelerating multi-million peso wastewater diversion project. Tapos si CREAT, poised to acquire new solar energy asset. Jollibee evaluates option on overseas business
listing. Ayan, so mag-delist siya, no? Tapos ito yung galawan ng US market kagabi. So mix siya. Pero mas maberde si Nasdaq ngayon, 0.86%. So Jollibee said they're reviewing where to list in international business. DNL said easing crude and coconut oil price are improving outlook. SMPH is pivoting toward dining, entertainment, and community-driven experience. MPI has been appointed interim operator of San Jose del Monte. ACEN Mobility Tandem for RE and EV charging solutions. Tapos si RCB extended 4.5 billion financing for a 99 megawatt peak solar plus project in Iloilo. Okay? Sa global news, Iran and Israel say they will pause strikes but warn of retaliation if ceasefire breach again. Ayan. So, palitan pa rin ng putukan mo. Nag-ceasefire, baka kaya gumanda yung sentiment ng market. Share buyback, Fruit, SMPH, AGI, SMC, URC, tsaka si Ali, ano yung post natin kahapon. Ayan. Konti-konti lang yung mga balita dito sa market. Patalasas po ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa galawan, sa index. So, hindi nagbabago. May pagka-downtrend talaga yung, yung channel ng market natin. So, understandable yan kasi wala naman tayo masyadong net foreign buy o wala tayong net foreign buy talaga. Hopefully, hindi na tayo mabot dito sa 5,600. Ba nag-higher low si index RSI natin pero below pa rin naman siya ng RSI 50 level. Okay? So nag-close tayo 5,945, nag-up siya ng 1.13% and then 155 million net foreign sale nga po siya. Okay? So sa mga winners, yung may volume na lang, C+, ayan. So finally, nag-bounce pero nasa ilalim pa rin. Ayan, pasok sa 10 pesos. 6.43%. Followed may SM, ito medyo bumigwas. 5%. Si Shell PH, 3.84%. Ayan, medyo maganda yung trend niya. Tapos si Monde, 3.55. Ayan, mabagal, no? Pero makit naman. Tapos si Banco de Oro, 3.03%. Then CNPF, 2.63%. Tapos si Megawide, 2.37%. Okay? Ayan, maganda pa rin yung galaw ni ilang araw na tong si Megawide natin. Sa losers naman si Chelsea, ayan, nagda-drop 52 weeks low. Minus 10%, si ACR, minus 6%, nag-drop na rin siya. Tapos si PXP minus 4.7, Nickel minus 4.18. Sino pa? Si Atlas, hindi pa rin tapos, minus 3.08%. Okay? Puro pullback yung dahil ba tag-ulan na, wala na yung mga mining stocks natin. Okay? So yun po yung mga galawan, major movers sa market. So silip tayo ng konti dito sa US. So S&P futures up siya ng 0.42, Dow futures 0.24, tapos si Nasdaq 0.69%. Ayan. So up sila ngayon. Tapos sa European stocks, mix, pero mas marami yung berde. And then sa Asian markets, hindi ni Korea, umakit ng 8%. Ayan, mix. Mix din yun sa Asia markets natin. Okay? And then dito sa crypto, 62K pa rin si Bitcoin, sale pa rin. Tapos si Ethereum 1.6, BNB 599, XRP 1.15, Sol 66, Dodge 0.09. Okay? Ba't kaya mahina pa rin sa crypto natin? Ayan, so balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so nakita natin si Plus finally nag-bounce din, no? Araw-araw bumabagsak ng mga stocks natin na to. Ayan, so downtrend pa rin naman yung galawan niya pero lumaban siya ng konti sa ilalim ng 10 pesos. Kaya lang malakas pa rin yung yung sell-off niya. So okay, tignan natin contemporary support yung 9.85. Wala pa naman reversal sign. Hindi pa malinaw kung magre-reverse na yung RSI level natin. Ayan. So bearish pa rin naman. Malapit lang sa
oversold condition. So, nag-close siya ng 10.6, up siya ng 6.43%, pero 343K net foreign sell. Next, SM, yung mga bigatin yung yung gumalaw for today's trading natin. Ayan. So, nag-bounce na rin siya. Hopefully, may support na siya dito sa 576. Tagal natin din ang pag-usapan tong si SM. So, slightly above ng RSI 50 pero majority ng RSI level niya nasa ilalim. So, hindi pa malinaw actually, hindi pa naman malinaw yung reversal niya. So, tignan na lang natin bukas kung makalampas sa trend. Although, sumampa siya ng konti dito sa ibabaw ng MA20, may na pa rin naman yung pinaka-overall trend niya. Okay, so nag-close siya 609, up na 5% and then 1.72 million net foreign buy. Next, Monde. So binuhat ng mga big caps yung index natin. Okay, so ano ba, sideways ba to? Uptrend. Uptrend yung picture niya. Pero halos hindi naman gumagalaw yung price action niya. So ganyan na lang muna ako, medyo optimistic. Uptrend. And nagtatry na mag-recover yung RSI level natin. Ayan. So mabagal siya, pero yung RSI niya maganda naman yung itsura. So nag-close po si Monde, ayan, 7, up na 3.55% and then 5.85 million net foreign buy. Okay? At least maganda yung galaw niya for today. Next, mega wide. Ito gumaganda yung galaw niya, no? Ayan, no? So obvious na ngayon yung breakout dito sa 3.3. And then, on the way siya dito sa 3.7. Yun, no? Mukhang breakout si mega wide natin. Okay na ba yung earnings? Annual, okay. First quarter, okay din siya. Okay? So, parang avoidance equity yung galawan. So, overbought na siya ng konti. 71% yung RSI. So, nag-close siya 3.45, up ng 2.37, and then 1 million net foreign sell. And then lastly, si PXP. Okay, pagod na yata yung mga mining natin. No? Nag-breakdown na. Pangalawang araw na pala ng breakdown. So, malalim pa yung support niya. Meron dito sa 2.2. Ayan. Oversold na pala to. Ayan, nag-oversold. So, tignan natin kung malapit na yung bounce niya. Ayan. Nag-close siya 2.42, minus 4.72% and then 64K net foreign buy. Okay? So, ganun na lang muna. Matamlay pa rin naman yung overall picture ng market natin kasi downtrend yung pinapakita po niya. Okay? So, tignan na lang natin. Tapos, Friday, wala tayong trading ha. So, double check niya lang yung mga positions. Long holiday na, long weekends na naman, di ba? Okay po. So, yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.